Mahal ka naman ng asawa, mahal mo naman siya. Ano, nagbago siya? Naging bungangera siya? Tumaba siya? Amoy sapsap pa? Ganun ba? So, binabalik mo sa kanya, sinasabi mo may kulang sa kanya. Hindi kaya may kulang muna sa'yo? Kung ikaw ay kumpleto, kung ikaw ay secured, magbago man ang asawa mo, hindi ka magnanais ng magnanais na ipagpalit siya sa iba. Kung secure ka, unang-una, dapat ikaw makatanggap ng sarili mo kahit di ka tanggap ng iba. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtatanong ni Kristo sa kanyang mga disipulo, sino ako ayon sa mga tao? Ay mga naririnig ninyo. And then, he also asked them, sino naman ako para sa inyo? Normal naman siguro talaga sa tao. Yung isipin kung anong iniisip at sinasabi sa kanya ng iba. Halimbawa, kapag mayroon siyang magandang ginawa, kapag mayroon siyang achievement, kahit na nga sa itsura, sa gamit, sa anumang material na bagay na meron siya. O di ba? Kaya kapag ipinakita niya sa Facebook, nako, from that moment na pinost niya yung picture niya, ano man yung inaasahan niyang makikita o mapapansin sa kanya. From that moment on, nako, umilang ka ng ilang araw. Maya't maya, chinecheck kung ano ang mga naging reaction ng friends niya. At wag magkakamali yung iba na wag mag-react. Nakaw, baka yan friend niya. Kundi man, nasa isip na niya, hindi ka man lang nag-heart ha, hindi ka man lang nag-like ha. Pag ikaw ang nag-post, hindi ko rin i-heart, hindi ko rin ilalike. Ay, ganon. Hindi kaya naranasan din talaga ito ng ating Panginoon. Yun nga lang, hindi ganon kalala na magagalit siya, ma-insecure siya, malulungkot siya kapag hindi niya natanggap yung paghanga, affirmation na gusto niya. Hindi ganon ng Panginoon. Dahil secured siya sa identity niya. Tingnan po ninyo yung mga enumerate na pangalan, hinggil sa sabi-sabi tungkol sa kanya, palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo Ang sabi po ng iba, si Elias kayo. Si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Men, mga bigating pangalan to. Mga bigating personalidad ito sa kasaysayan ng mga Hudyo. O hindi ba't si Juan Bautista ay nakala nilang Mesiyas talaga? O hindi ba't si Elias, ang pinakadakilang propeta in the Old Testament? Ganon din ang paghanga at pamimitagan kay Jeremias at sa iba pang mga propeta. Sa totoo lang, lalo pat sa puntong ito ay hindi naman din sila sigurado kung totoo ang sugo ng Diyos o anak ng Diyos si Kristo. Jesus could have stopped there and then and tells them, okay na, ganda na naman narinig ko, solved na ako. Sarap na ng pakiramdam ko. Diba? Pwedeng gano'n na lang Pero alam niya kasi, gaano man kataas o kahanga-hanga yung mga personalidad na in-enumerate sa kanya, hindi yun siya. Iba siya. May katangi-tanging personalidad, identity siya. Kahit nga yung sinabi ni Pedro, natumpak na identity niya, ng pinuri nga niya. Kahit yun ay hindi talaga galing kay Pedro. He took it. He praised it. Kasi yun talaga ang identity niya. Yun siya. Wala nang iba. Sana mga kapatid, ganun din tayo. Huwag nating hayaan na ang mundo at ang iba, kahit pa ang pinaka-close sa atin, napaka-meaningful nga para sa akin nung dinidiktahan siya ni Pedro Para bang sinasabi niya dito kay Pedro, na-appreciate ko yung concern mo pero hindi yan ang identity ko Kailangang maghirap ako. Kasama yon sa identity ko para mailigtas ko ang tao. Sana tulad ni Kristo, ganun tayo. Huwag nating hayaan na ang mundo o ang iba, kahit ang mga taong sa atin ay mahalaga o pinapahalagahan tayo, huwag natin silang pabayaang ang magdikta ng ating identity, ng ating value, ng ating halaga. Sapagkat sa totoo lang, ito ay meron na. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga sinagip ni Jesus. Tayo bilang mga naging dahilan ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. That is our identity in Jesus. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayo magsigap, huwag na tayo magpakabuti, huwag na tayong gumawa ng maganda, huwag na tayo magpagwapo, huwag na tayong paganda. Sinasabi ko, gawin man natin ng lahat ng ito, dapat ang panggalingan nito ay ang isang sariling secured na sa kanyang identity. So much so, napalulutangin na lamang ng mga magandang ginagawa natin, ng magandang itsura natin, ng mga magandang sinasabi natin. Yung identity na natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga tinubos ni Jesus. Hindi yung gagawa tayo ng mabuti, magsisikap tayo, magpapaganda, magpapagwapo.
Magsasalita ng maganda para lamang matanggap ng iba. Shouldn't be that way dahil tanggap na tayo. Para lamang maging mahalaga. Shouldn't be that way dahil mahalaga na tayo. Para lamang mahalin tayo. Shouldn't be that way dahil mahal na tayo. Hayaan natin mag-sink in yung identity yan. Hindi ko po kayo binobola. Nasa Bible yan. Ang Diyos ang nagsabi sa atin yan. Iniisip nga tayo ng Diyos kung papaano at kung ilang beses, parang mga buhangin sa dalampasigan. Nabibilang mo ba ang buhangin sa dalampasigan? Ilang beses tayong iniisip ng Panginoon pag ganyan. At ang sinasabi ng Salmo, isipin man tayo ng Diyos, ang iniisip niya sa atin ay ang mabuti sa atin, ang maganda sa atin, ang gwapo sa atin, ang katangi-tangi sa atin, hindi ang mga flaws, hindi ang mga sinfulness natin. So, kung tayo iniisip ng Diyos, lagi niya tayong iniisip na kung ilang beses ay parang mga buhangin sa dalampasigan at ang iniisip pa niya ay para at tungkol sa ating kabutihan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kung ikaw, sabi ko nga, tinitingnan mo paminsan-minsan lang yung litrato ng mahal mo, ang Diyos, lagi tayong tinitingnan sapagkat tayo mahalaga sa Kanya. Dapat panghawakan natin ngayon sapagkat kung hindi, hahanapin natin ang identity natin, ang halaga natin, ang value natin, ang silbi natin sa kung ano-ano, sa kung saan-saan, at kung sino-sino pa. And that will lead us to many sins. And hence, disappointments, discouragement, sadness. Pakatandaan po natin na ito ang isa sa mga ugat ng unang pagkakasala ng tao. Insecurity. Hindi secured sa pagmamahal ng Diyos. Isipin po ninyo, kung secured na talaga sa pagmamahal ng Diyos, si Eva at si Adan, kung ito'y pinaniwalaan na nila noon pamanguna na sa paraiso, wala na naman silang hahanapin pa. Lalo ba't ang Diyos ay kasakasama nila? Kung yun ba ay pinaniwalaan nila, kung yun ba ikinlaim nila, magkakasala pa ba sila? Come on! Hindi nila kinakailangan pang makinig sa ahas na nag-alok sa kanila ng iba. Iba, kung secured na sila. Kaya yung insecurity na yan, lubayan natin yan. Kasi yan ang pag-uugatan ng marami nating kasalanan and therefore kalungkutan. O sige nga, bakit ka ba maghahanap pa ng iba? Meron kang asawa. Mahal ka naman ng asawa. Mahal mo naman siya. Ano, nagbago siya? Naging bungangera siya? Tumaba siya? Amoy sapsap pa? Ganun ba? So, binabalik mo sa kanya, sinasabi mo may kulang sa kanya. Hindi kaya may kulang muna sa'yo? Sapagkat kung kumpleto ka, kung secured ka, magbago man ang asawa mo, hindi ka mangangailangan at titingin sa iba. Madalas ganun Kapag may naglolo kong asawa, ang baling agad ng sisi sa asawa, may kulang sa'yo, hindi mo na sa akin pinoprovide dito, hindi ka na ganito. Man, kung ikaw ay kumpleto, kung ikaw ay secured, magbago man ang asawa mo, hindi ka magnanais ng magnanais ay pagpalit siya sa iba. Kaya nga para sa akin, bago mag-asawa, dapat secured ka. Madalas meron tayong palasak na kasabihan, you complete me. Hindi dapat ganun Dapat kompleto na tayo bago mag-asawa. Hindi yung iaasa mo sa magiging asawa mo, yung kakompletuhan ng buhay mo. Ba't di naman kayo lagi magkakasama? Sabay ba kayong mamamatay? At paano kung magbago siya? Ganun na nga, di ba? Nakakatawa pa nga minsan yung mga iniisip ng iba tungkol sa mga byuda, iniwan ng asawa, niloko ng asawa. Yung tingin na, ay, byuda yan, sabik sa kasama yan. Ganon, may mga ka-close, may mga kaibigan akong, byuda, kukwapo, gaganda, napakababait. Pero hindi hayok na hayok magkaroon ng kasama. No boyfriend, no husband, no second wife, no problem. Ganon sila, masaya. Bakit? Kumpleto sila. Buo sila. Ganun sana. Bakit kinakailangan mong i-demand na igalang ka? Bakit kinakailangan idikta? Bakit? Bakit kinakailangan mag-ibang? Kung secured ka. Diba? Bakit kinakailangan mong ipatanggap yung sarili mo? Kung secured ka. Kung secured ka, unang-una, dapat ikaw makatanggap ng sarili mo kahit di ka tanggap ng iba. Kulang na kulang. Nagpe-pretend lang na kumpleto. Nagpe-pretend lang na kayang-kaya. Hindi ka makatanggap ng paggalang ng iba. Galit na galit ka. Kulang ka. Insecure ka. Ba't kinakailangan mahal na mahal kung pwedeng mura naman? Ba't kinakailangan maraming-marami kung pwede naman konti lang?
kinakailangan bonggang-bonggang? Pwede naman simple lang. Ba't kinakailangan may camera? Pwede wala naman nakakita. Insecurity. Yan. Aminin mo sa sarili mo. Aminin natin sa sarili natin. Na dahil sa mga insecurities na yan, may mga nagawa na tayong kasalanan. May mga mahalagang bagay tayong nakalimutan at napabayaan. At marami na tayong na-experience, nakabiguan, kalungkutan dahil sa mga insecurities na yan. Kaya pakatandaan natin, ang security natin ay wala sa bagay, wala sa tao, kundi kay Kristo. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa pagtubos na Jesus sa atin, doon lang. Yun ay sobra-sobra na. In fact, kung wala ito, walang saysay, makakamtan naman natin ang buong mundo, kahit ang pag-iral natin walang saysay. Kung hindi tayo mahal ng Diyos at kung hindi namatay para sa atin si Kristo. Magiging ipokrito ako sa inyo kung sasabihin ko na sanay na ako sa affirmation ng tao. Di ba mayroon tayong expression na sanay na ako. Para bang, wala na sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi. Kaka-addict ang affirmation. Yung purihin ka, picture ng pa-picture sa'yo, pa-autograph sa'yo. It won't be enough. Hindi ka masasanay. You'll crave for more. Kaya, alam ng Diyos na talagang ginagawan ko ng paraan ito para hindi umakyat sa aking ulo. Nandyan yung, hindi ako tumatanggap na ng schedule sa labas. Kasal sa labas, misa sa labas. Kung makita po ninyo ako, paminsan-minsan, ayun na ibig sabihin, matagal ng imbitasyon yon. O natanggihan ko na ng kung ilang beses yon. Nahiya na lang ako. Kaya ako pinagbigyan. Pero, other than that, wala na. Recollection retreat, hindi na. Kahit nga po yung mga imbitasyon na kumain lang sa labas, sa bahay nila, pakadalang na. Pakadalang na. Sabi ko nga, ngayon ako, pwede magkaroon ng mas maraming kaibigan kung saan-saan. Pero, iwasan ko yan. Kasi unang-una, hindi ko naman kayang alagaan. Pangalawa, ayoko nga pong masyadong ma-addict sa katanikan. Lansyang, pasensya na, hindi na ako ganong nagbabasa talaga ng mga comments. Mabibilang na lang sa daliri ang isang kamay. Sa loob ng isang buwan or 2 buwan. Pero, I assure you, na yung mga mahalagang hinihingi nyo ng panalangin na kararating po sa akin. Naiwasan ko lang pong mag-comment, yung magbasa ng mga comments na, alam nyo na, Father ganito, Father galing, ay ganon. At whenever someone affirms me, I always say thank you and praise God. Laging nandun yung salamat sa Diyos. Kasi ayoko i-depende sa tao, sa bagay, sa mga ginagawa kong identity ko. Hindi naman ako laging malakas. Hindi naman laging okay ang homily ko. Hindi naman ako laging mabait. Isa pa, hindi na talaga ako bumibili ng mga mamahaling gamit. Simple lang. I see to it na kapag nagsusot ako ng damit, t-shirt na puti lang. O kaya yung clerical lang, pampari lang. Napakarami ko ng damit na hindi ko na isusuot. Napakarami ko ng pinamigay. Kapag nagbe-bless ako ng sasakyan, alam mo yun, yung sasakyan na gusto ko dati pa. Pero alam ng Diyos kung paano ko pinipigil ang sarili kong bumili ng bagong sasakyan. Yung sasakyan ko, 8 years na, second hand pa yan. Honda City. That's it. At dinagdagan ko yung mga tinutulungan ko. Kasi dinidisiplina ko ang sarili ko na hindi idepende ang identity ko sa lahat ng ito. Hindi naman po kasi habang panahon, malakas tayo. Hindi habang panahon, okay tayo. Hindi habang panahon, meron tayo. Pero habang panahon, habang tayo nabubuhay at hanggang sa kabilang buhay, may Panginoon na sa atin ay nagmamahal at hindi nagbabago ni hindi nababawasan ng kanyang pagmamahal. Kaya sa kanya natin at hindi sa kung saan, sa kung sino, sa kung ano, natin idepende ang identity natin. Sapagkat kung hindi, magkaka-identity crisis tayo kapag nawala ang mga ito. Tulungan niyo po ako, pagdasal natin ng bawat isa na ito ang ating hilinging biyaya rin. Sabayin ng iba pang mga biyaya sa misang ito. Amen.